Tayo nagbabalik po dito sa CIDA, Kuya Alan, Ate Pia, yes o no? Yes. Narito po ang mga katanungan mula sa Maritim. At makinig ng mabuti dahil maaari ang tanong ng Maritim ay inyong mga katanungan. Yes. Let's go! Kuya Alan, Ate Pia, may tanong lang po kasi ako sa inyo, no? Kasi kagabi, nag-dinner with candlelight yung kapitbahay namin. Romantic. Sweet na sana eh. Kaya lang, kala ko sweet eh. Kaya lang ending kawawa sila. Kasi sa buong barangay namin, sila lang yung tanging walang kuryente. Yun nga eh. Ang sabi, naputulan daw sila kasi nga, hindi sila nakabayad ng kuryente. Wala naman daw kasing dumating na bill o disconnection notice. Kaya ang tanong ko sa inyo, tama ba na basta na lang sila putulan ng kuryente? Kahit walang dumarating o natatanggap na bill o disconnection notice? Yes or no po ba? No, sapagkat meron tayong Magna Carta para sa mga residential users ng electricity. At dun sa Magna Carta, kung puputulan ka, kailangan written notice at kailangan 48 hours before. Bakit? Kasi essential ang kuryente sa iyo eh. So dapat lahat ng pagkakataon para hindi ka maputulan, makapagbayad ka. Ang kasagutan ay no! Next question. Ate Pia, Kuya Alan, meron po mag-asawa akong magkaibigan. Tapos po, isa lang yung gumagastos para sa pamilya. Tama po ba yun? Yes or no? Mag-asawa, Na may trabaho. pareho may trabaho, Yes po. isa lang ang gumagastos. Yes po. Tama ba yon? Yes No. Hindi tama yon because under our law of support, ang sabi doon, ang pagbibigay ng support ay naaayon sa dalawang bagay. Kakayanan ng magbibigay at pangangailangan ng tatanggap. Dalawa yon. So kung ang nangangailangan maraming gastos, let's say estudyante, tapos ang course niya engineering or medicine, mataas ang pangangailangan niya, di ba? Ang kakayanan naman magbigay, hindi naman ganun kayaman, di hanggat saan niya naman kaya. So pagdating sa mag-asawa, not necessarily na pantay ang ibibigay nila, but they both have to contribute. Kasi responsibility ng mag-asawa ang gastos ng pamilya. Sa iyong katanungan, ang kasagutan ay no! Next question. Kuya Alan, Ate Pia, kahapon iniyakan ako ng BFF ko. Ang chika niya, lagi daw po kasi siyang ninanakawan ng kapatid niyang bunso, magkasama sila sa bahay. Nag-a-addict daw po kasi. Sabi ko sa kanya, ipapulis niya, hindi daw pwede. At totoo po ba na kahit nakawan siya ng kapatid niya, hindi niya pwede ipakulong yun? Yes. It's very peculiar kasi in general, di ba, pag gumawa ng krimen at may batas tayo na criminal law, ibig sabihin may penalty na criminal, fine yan or kulong, the general rule is liable siya. So the general rule is pwede ka tumakbo sa police to enforce the law and then kakasuhan yan. But meron exception kasi yung Article 332, person exempt from criminal liability. Sinasabi dito na no criminal but only civil liability. Ibig sabihin, pwede mo pang habulin yung ninakaw. Pero yung criminal liability hindi, shall result from the commission of the crime of theft, swindling, or malicious mischief committed or caused mutually by the following persons: spouses, ascendants, descendants, or relatives by affinity in the same line, and then pag siblings, living together. Okay. Bakit? Bakit may batas na ganito kahit luma na to? Kasi ang sabi po ng mga lawmakers dito, policy makers, mas importante yung relationship. Oo. So baka may dahilan ba't kayo naglokohan, o katulad nito nga na, di ba, nag-addict, so wala sa sariling pag-iisip. Having said that, what she should do is get the person help. So, sa iyong katanungan, ang kasagutan ay yes! Next question. Kuya Alan, Ate Pia, isa sa mga kaibigan ko, kapapanganak lang. Nakalib siya ng 3 months sa kanyang trabaho. Di ba po, dati is 60 days lang. Pero ngayon daw po ay umaabot na ng mga 3 months. Yes or no? So, batas ko yan. Totoo bang dati 60 days, ngayon 90 days pataas? Yes, pataas. More than 90 days. It's 105 days. So, yan na ang maternity leave na kahit anong klaseng panganak. Kasi dati iniiba pa yung cesarean, normal, may maririnig kayong ganon. Kalimutan nyo na yun, basta nanganak ka, 105 days. And a little history lang naman. At first, talagang sobra akong affected pag yung
lalaki ka eh. Ba't ka ba nakikialam kung ilang araw kailangan mag-recover ang ng babae? How can you question me if I say that I speak for other women na yung iba, yes, madaling makarecover. Yung iba, after 60 days, mahirap pa. Yung nagbe-breastfeed, katulad ko, katulad ng mga staff ko, 2 staff ko dyan, nagbe-breastfeed. Yung mga nakikita nyo, nagbe-breastfeed yan kahit na on the job. Hindi, ang hirap mag-breastfeed na iiwanan mo yung baby mo. But we do it because wala kang choice. Natapos na yung maternity leave. Kaya pinaglaban ko yon 100, naging 105 kasi yung pinaglalaban sana natin is 120. Na-negotiate, kaya 105. Ang kasagutan ay yes! Next question. Kuya Alan, Ate Pia, bilang Marites, naglalakad ako doon sa street namin, may nag-uumpukan doon sa tindahan. Yung palang kapitbahay namin, may anak yun na dalagita, minor de edad, na buntis ng taga-kabilang barangay namin. Minor de edad din. Okay, pares minor de edad. Ngayon, etong pamilya nung lalaki na nakabuntis doon sa babae, willing naman daw suportahan at panagutan ng anak nila yung nabuntis, na disgrasya. Ang tanong naman nila ngayon, pwede bang magpakasal ang mga minor de edad o 18 years old below kahit na may parental consent? Yes or no? No. Kasi maliwanag na maliwanag ang batas natin na the age of marriage is 18. 18. So, dati, pwede ang babae sa 14, ang lalaki sa 16. Dati. Pero sa pag-aaral ng Kongreso, at hindi pa kami senador nung time na pumasa ito, nakita naman na napakahirap naman na magpakasal ng ganong edad, di ba? Ganong edad. Imagine, babae 14. Kaya inano talaga na hindi pwede. Hindi pwede. So, kung mangyari man ang ganyang sitwasyon, ang pinapayo ko na nga lang is edi ayahan yung ikaw nanay at tatay ng babae, ikaw nanay tatay ng lalaki, palakihin niyo yung anak niyo ng maayos, alagaan niyo. Pag talagang sila. Yes. Kung ako yun, kahit sa 18, di ko pa ipapakasal yung anak ko. Kasi gusto kong mag-isip-isip muna siya, mag-mature muna siya, mag-aral muna siya. Kasi kung kayo naman. Pero give it to me, you give the marriage a better chance to survive and to be a good marriage kung may edad na, sa tamang edad sila. Okay. So, yun. Sa katanungan, ang kasagutan ay no! Last question. So, Kuya Alan and Ate Pia, so last time po kasi kumain kami ng family ko sa isang restaurant and nag-avail po kami ng promo nila. So now, as we pay our bill, nagulat ako na hindi tinatanggap ng waiter yung senior citizen discount ng father ko. So, ang question po is, tama po ba na hindi pwedeng pagsabayin ang dalawang discount? Yes or no? Yes. Kasi ang nakalagay po sa batas, no double discount. So nilagay na sa batas para hindi malito. 'Di ba? Kasi halimbawa sinabi ng pansiteria, okay, half price ngayon yung pansit. So from 100 pesos, 50 pesos. And then may 20% kang discount dahil senior citizen. So sasabihin nila, 50 magiging 40. So theoretically kasi, kung hindi mo nilagay, pag promo, kasama na dito, magkakagulo pa eh. Mag-aaway pa. So, nilagay na sa batas. Ang nakalagay sa batas, Article 9 to ng Expanded Senior Citizens Act. And proudly po, no, si Tatay ang author nung, isa sa mga author nung unang Senior Citizens Act at si Ate Pia naman dun sa Expanded. In the purchase of goods and services which are on promotional discount, the senior citizen can avail of the establishment offered discount or the 20% discount provided herein, whichever is higher and more favorable. So kung 100 ang pansit, ang promo price niya 80, pareho lang. Kung promo price niya 90, hindi pwedeng pilitan ngayon sabihin na, bayaran niyo 90. So hindi, mas murang 80 eh. Sa 20% Gamitin mo na yung discount. Gamitin mo na yung discount. So, hindi pwede ipagpatong pareho kasi malulugi naman yung negosyo. At maganda na nasa batas na para walang lituhan na. Yun lang, hindi alam nung nakakarami. Sa iyong katanungan, walang double discount, kaya ang kasagutan ay yes! Dami nating natutunan. At ito yung mga tanong
na marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, di ba, katulad ng discount, katulad noong pagpapakasal ng dalawang menor de edad. So sana'y kami nakatulong ko sa inyo sa marami nating mga ka-CIA, ika nga, na pareho ang mga katanungan ng ating maritim. Yes. Mga premyo naman at mga regalong ating ipamamahagi. Sa Alan Pia Pix sa pagbabalik po ng Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668